Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa GMA News Online. Magandang good news po ito. Nagsalita na po ang Chinese Embassy sa Manila tungkol sa pahayag ng Pangulong Marcos to reset, to think again. Baguhin ang pakikipagrelasyon sa China na kung pwede pag-aralan, pag-usapan ang joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Ito na po. Sumagot na po ang Chinese Embassy. At dito, kikita mo, yung mga matatapang na senador, layas! Mr. Bendelo, yung mga senador na nagsasabing, declare sila persona non grata. Alam mo kung sino sila na. Ito, Philippines-China Oil Exploration Talks made positive progress, Embassy says. Open sila. No problem. Gusto namin yan. Magtulungan tayo. Di ba ang sarap pakinggan? Ang mga magkakapit bansa nagtutulungan sa oras ng kagapitan. Nasaan ang Amerika ngayon? Na ironclad commitment ang US sa Pilipinas. Ngayon, naghirap tayo. Anong may tulong ng Amerika? Sila pa ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. I am not anti-US. Maraming naitulong ang US sa atin mulat sa pulang hanggang ngayon. Kaya lang, sa nangyayari ngayon, we cannot help but to, sabi nga ni Senator Lacson, kasalanan ni Trump ito, siyang managot. Correct. Kung hindi siya patakataka-gera, hindi sana tayo maghirap. Pero 140 pesos na ang litro ng diesel. Nakakalula. The Chinese Embassy in Manila on Thursday said, discussions between the Philippines and China on positive joint oil and gas exploration in the South China Sea have made positive progress. In a message to reporters, the embassy said the two countries held in-depth discussions on joint developments in disputed waters. Panahon po ni Tatay Digong, nasimulan na yan. Ibig sabihin, mas mautak talagang ating Tatay Digong kumpara nito. Ito, away-away sa simula. Ngayon, gusto nang makipagkaibigan dahil naipit na si Gera. Ano ba yan? Ito po ang statement ng Chinese Embassy. Setting aside differences and pursuing joint development is the right path to uphold peace and stability in the South China Sea and deliver benefits to countries in the region and their people. China and the Philippines have conducted in-depth discussions on joint oil and gas development in disputed waters in the South China Sea and have made positive progress. As long, dapat ito, bantayan ng ating gobyerno. As long as the Philippine side demonstrates sincerity, China's door to dialogue and cooperation will remain open. Diyan tayo mag-discuss mamaya. Baka mamaya si Uncle Sam sasabihin na, "What? Huwag kayong makipag-usap sa China. Hindi pwede. Pag gagawin nyo yan, ditong gagawin ko sa inyo." Tignan natin. Sana maging astig na rin ang gobyernong ito na hindi na magpadikta sa Amerika. The development comes as the Philippine government clarified that no joint exploration activities currently underway but it may be forthcoming. Correct. Yan ang tama. Sayang yung nandyan, na tapos na yung survey, mayroong nag-survey. Ang daming deposito ng langis at saka natural gas dyan sa pinag-aagawang teritoryo. So kung ipipilit natin on our side na, amin yan, layas kayo, may magagawa ba tayo? Tumiwala. Dahil nga superpower ang China. Aasa tayo tulong ng US? Hindi naman makikipag-gear ang US with China over sa West Philippine Sea na yan. Huwag tayong maniwala sa US na ironclad commitment. Napatunayan na nung World War II, pinabayaan tayo. Kawawa ang ating mga Filipino soldiers, guerrillas. So ngayon, yan ang pinaka-the best, mag-usap na walang interference ng US. Tayo lang. We stand on our own. As a sovereign nation, makipag-usap sa ating kapitbansa, mag-usap tayo with sincerity. Ang alam ko, panahon ni Tatay Digong, pumayag ang China, 40% ang kanila, 60% ang atin. Di lamang tayo. Tutulungan tayo
Yan ang pinaka-the best solution. Ang problema ngayon, baka lang baka, sana hindi. Pag nagsalita ang US government, no way, hindi nyo pwedeng gawin yan. Huwag kayo makipagtulungan sa China. Sabihin ng US government, ano ngayon ang stand ng Marcos Jr.? Meron ba silang balls na magsabi na, huwag nyo kaming pakialaman? Dapat, panahon na para tumayo. Dapat tularan nila si Tatay Digong natin na hindi siya nagpadikta sa US. Independent foreign policy talaga. Kung ano ang nakakabuti sa mamamayang Pilipino, yun po ang gagawin natin. At ito na, for the first time, I don't know kung for the first time, tama ang desisyon ng Pangulo. Sasaluduhan ko siya. Pasasalamatan ko siya kung tatayo siya sa kanyang statement na joint oil and gas exploration. Siguro sa atin, hindi natin maramdaman pa ngayon, but after so many years, ang aking mga apo, sila nang makikinabang. So, kahit maghirap pa man tayo ngayon, basta ituloy. Sana, hindi nabibigay ang Pangulo na kung makialam na naman ang US dahil, again, pakialamero ang US government. Akala nila mga Superman. Tingnan nyo ang ginawa sa Venezuela. Tinatalsik si President Maduro. Ginawa nila sa Iran. Ginorgor ang Ayatollah Khamenei. So, anong resulta? Hirap ang buong mundo. Kaya good luck sa administrasyong ito. Sana maging sincero kayo in dealing with the Chinese government para mapakinabangan na natin ang oil and gas reserves sa West Philippine Sea.